Sino nga bang mananalo kung magtutuos ang pamilyang Zoldyck at ang pamilyang Freaks? Ang dalawang angka na ito ang pinanggalingan ng ating mga bidang sila Gon at Killua, kaya sobrang interesante talagang malaman kung sino nga ba ang mas malakas na angkan. Sasabihin ko sa inyo ang kasagutan sa tanong na ito, pero nais ko munang ipakilala sa inyo kung sino-sino ang mga miyembrong kabilang sa paghaharap ng dalawang pamilya. Uunahin natin ang angkan ng mga Freaks na kinabibilangan ni Jing Freaks, ng kanyang anak na si Gon Freaks at ng ninuno nila na si Don Freaks. Kakalabanan nila ang mga Zoldicks na kinabibilangan naman ng mga matatandang miyembro na sila Maha, Zeno at Silva. Kasama rin ng mga mas batang assassins na sila Illumi, Miluki, Killua, Aloka at Kaloto. Kung susumahin natin, ang duelo ay magiging 3 laban sa 8. Napakadami ng mga assassins, lahat din sila ay batikan sa paggamit ng Nen. At lahat sila ay may mga kakayahang nahasa dahil sa kanilang trabaho bilang mga mamamaslang. Kaya, sa tingin ko, sa laban ng pamilyang Freaks at ng pamilyang Zoldyck, ang mananaig ay walang iba kundi ang pamilyang Freaks, ang pamilya ng mga magagaling na hunters. Alam ko nakakagulat ang napili kong kasagutan, lalo pat kasama ang mga pinakamalalakas na miyembro ng pamilya. Kasama din ang isa sa pinakamagaling na Nen-user sa mundo na si Maha at kasali ang batang Zoldyck na si Aloka na nagtataglay ng hindi kapanipaniwalang kapangyarihan. Pero sasabihin ko sa inyo ang 5 dahilan na aking pinagbasihan para masabi na mananalo ang mga Freaks sa duelong ito. Iisa-isahin ko sa inyo ang 5 dahilan na ito. Dapat nyo itong abangan lalo na ang ikatlong rason ng aking paniniwalang mananalo ang mga Freaks kontra sa mga Zoldicks. Ang unang dahilan kung bakit nasabi kong hindi kaya ng mga assassins ang Freaks family ay dahil sa lakas ni Gon habang gamit ang kanyang adult form. Ang kakayahan ng batang hunter na lumikha ng panatang nagpapahiram sa kanya ng lakas na tataglayin niya pa lamang sa hinaharap ay tiyak na uubos sa halos lahat ng mga Zoldicks kapag nagtuos sila. Nasabi ko ito sapagkat ang adult form ay mayroong bilis na kayang umiwas sa Terpsichore ni Neferpitou. Ito ang isa sa pinakamabilis na Nen ability sa istorya na kayang maipatama sa kalaban sa loob lamang ng 0.1 second. Sa madaling salita, kung nagagawa ni Gon na lagpasan ng ganito kabilis na pagkilos, hindi uubra sa kanya ang Godspeed ni Killua at mauungusan niya rin ng batang Zoldyck kung pabilisan ang kanilang magiging labanan. Bukod dito, sinabi rin ng kwento na ang adult form ni Gon Freaks ay kasing lakas ng hari ng mga langgam na si Meruem, ang karakter na di hamak na mas makapangyarihan kumpara kay Zeno o Silva. Kaya, pagdating sa sabayang pakikipaglaban, tiyak na hindi uubra ang karamihan sa mga Zoldicks kung haharapin nila ang adult form ni Gon. Ang pangalawang dahilan kung bakit mananalo ang Freaks family laban sa mga assassins ay dahil sa galing ni Jing Freaks sa paggamit ng Nen. Ang Hunter, ang tanging karakter sa istorya na nagagawang magamit ang Nen ability ng iba sa pamamagitan ng pagkopya dito, matapos lamang siyang matamaan ng abilidad. Napakalaking bintahan nito kontra sa mga Zoldyck sapagkat kadalasang projectile type o mga kakayahang pinapakawalan ang tinatagli ng mga miyembro ng pamilyang assassins. Halimbawa dyan ang Dragon Lance ni Zeno, ang Explosive Orbs ni Silva, at ang Thunderbolt ni Killua. Ang mga assassins na aking nabanggit ay sobrang pinag-iingatan si Chrollo dahil sa kakayahan nitong magnakaw ng abilidad. Ano kaya ang magiging reaksyon nila kapag kanilang nalaman na may kakayahan si Jing na kopyahin ng kanilang mga kapangyarihan nang hindi nangangailangan ng maraming kondisyon? Bukod dito, ang galing din ni Jing sa paggamit ng Nen ay pinapatunayan ng pagkakaroon niya ng kaalaman ukol sa mga abilidad na pwedeng bumuhay sa isang Nen user sa oras na sila'y mapaslang sa laban. Siya pa lamang ang ipinapakilala ng kwento na mayroong kaalaman ukol dito at naituro niya pa sa kanyang mga estudyante. Kung magagawa ng mga Zoldicks na papaslang si Jing, nakatitiyak ako na muli lamang siyang mabubuhay at gagawa ng paraan upang pagbayaran ng mga assassins. Higit pa dito, ang pinaka nagpapatunay sa kabihasaan ni Jing sa paggamit ng Nen ay ang pagiging kabilang niya sa top 5 na pinakamagaling na Nen users ng mundo. Lubhang napakalaki ng karangalang ito para sa Hunter sapagkat ang mismo nagsabi nito ay ang dating chairman ng Hunter Association at ang kinikilala noon bilang pinakamalakas na Nen user sa mundo na si Isaac Netero. Kilala ni Netero ang pamilyang Zoldyck, kaya ang pagkasabi niya na isa sa pinakamagaling na Nen user si Jing ay isa ring pruweba na mas magaling ang Hunter kumpara sa mga assassins pagdating sa galing sa paggamit ng kapangyarihan. Alam kong maaaring kasama sa top 5 ni Netero ang mga Zoldicks na nakasalamuhan niya na, katulad nila Zeno, Maha at Zig. Pero dapat nating tanggapin na ang pagtanda sa mundo ng Hunter x Hunter ay katumbas din ng paghina ng kanilang kakayahan na meron sila noong sila'y bata pa. Ibig sabihin,
Kung ihaharap ang mga matatandang Zoldyck sa Jing na meron pa lamang 34 na edad at nasa kasagsagan pa lamang ng kanyang lakas, sigurado ako na ang mananaig ay si Jing Freaks. Ang pangatlong dahilan kung bakit ko nasabing mananalo ang mga Freaks kontra sa Zoldicks ay dahil kay Dawn Freaks. Siya ang karakter na nagawang malibot ang silangang parte ng Dark Continent o ang pinakamapanganib na lugar sa mundo ng Hunter x Hunter. Si Dawn Freaks ay maaari nating ituring na pinakamalakas na tauhan sa kwento. Pinapatunayan ito ng pagsulat niya sa kapakipakinabang na librong may pamagat na Journey to the New World na naglalaman ng madaming impormasyon ukol sa Dark Continent. Nakalagay sa Journey to the New World ang mga kayamanang makikita sa Dark Continent. Kabilang dito ang isang halaman na kayang pagalingin ng kahit na anong sakit, ang isang bato na nakapagbibigay ng nag-uumapaw na kuryente o enerhiya, at ang isang butil na nagagawang pahabain ang buhay ng kahit na sino makakakain nito. Ibig sabihin, kung nagawa niya doon na malaman kung saan makikita ang mga kayamanang ito, at kung nadiscover niya rin kung anong kayang gawin ng bawat isang kayamanan, hindi malabong mangyari na ginamit niya o tinaglay na niya ang mga benepisyo ng bawat nasabing kayamanan sa Dark Continent. Higit pa dito, nagawa rin ni Dawn Freaks na maisulat sa Journey to the New World ang mga halimaw o nilalang na makikita sa parehong lugar kung saan makikita ang bawat kayamanan sa mapanganib na lugar. Ang tawag sa mga nilalang na ito ay ang 5 threats ng Dark Continent. Kabilang dito ang Pop na ginagawang pagkain ng kanyang mga biktima o di kaya naman ay isang alaga. Sunod dito ay ang Hellbell, ang ahas na may kakayahang hawaan ng kanyang mga biktima na ang kagustuhang pumaslang. At ang isa pa sa mga 5 threats ay ang mga Eye, ang gaseous life form na kayang magkaloob ng kagustuhan ng kahit na sino. Ito ang parehong nilalang na umubo sa mga tauhan ng Mimbo Republic at sa mga hunters ng Hunter Association, at ito ang parehong lahi na pinanggalingan ni Nanika, ang nilalang na nakikihati ng katawan sa batang Zoldyck na si Aloka. Batid kung may kapangyarihan si Nanika na paslangin ang lahat ng karakter na meron sa kwento, lalo na kung mahihiling nito sa kanya. Subalit dapat din nating isaalang-alang ang lakas na meron si Dawn Freaks, sapagkat kung nagawa ni Dawn na malaman ang kapangyarihan ng mga Eye at para maisulat ito sa kanyang libro, hindi malabong alam niya rin kung ano ang limitasyon ng kapangyarihan nila Nanika. Bilang nagawa ni Dawn na mabuhay matapos ang engkwentro niya sa mga Eye, kaya na ipagpatuloy niya pa ang kanyang paglalakbay. Ang pang-apat na rason kung bakit ko nasabing matatalo ang mga Zoldyck sa pamilyang Freaks ay dahil kahit ang kwento, mas kinikilala ang laki ng impluwensya nila Jing kumpara kanila Silva. Kung inyong matatandaan, noong sinubukan nila Kurapika na i-search ang pangalan ni Jing sa Hunter Index, nakalagay ito sa designated top secret o mga impormasyong hindi maaaring basta-basta pasukin ng kahit na sino. Ang seguridad na nagpoprotekta sa impormasyon tungkol sa katauhan ni Jing ay posible lamang mailagay sa mga taong may malaking impluwensya katulad ng mga pinuno ng isang bansa o ng mga individual na nagtatagli ng nag-uumapaw na kayamanan. Kabaliktaran nito ng meron ng pamilyang Zoldyck na kilala ng maraming tao sa mundo. Hindi ganoon kapribado ang mga impormasyon ukol sa pamilya, katulad ng kung ilan ang miyembrong meron sila, kung saan sila nakatira, at kung gaano sila kapanganib. Ang paglabas ng mga impormasyong ito ang nagpapakita na hindi sila kasing level ni Jing pagdating sa impluwensya, sapagkat mas alam ng Hunter kung paano niya gagamitin ang kanyang kayamanan para makuha ang kahit na ano niyang kagustuhan. Ang panglima at panghuling rason kung bakit mananalo ang mga Freaks laban sa Zoldyck family ay dahil sa kanilang pambihirang talento. Ang Freaks family ay mayroong mga kakayahang hindi normal sa pangkaraniwang tao. Nagagamit nila ito mula pagkabata hanggang pagtanda, kaya maaari nating paniwalaan na nasa dugo na talaga ng mga Freaks ang kanilang talento at kakayahan. Halimbawa dyan ang mas pinalakas nilang mga pandama, katulad ng sobrang linaw ng mga matang meron si Dawn Freaks. Tumulong ito sa kanya upang makita ang karamihan sa mga examinist na nasa kakahuyan kahit ang bata ay nasa tuktok pa ng puno. Sinabi ni Kurapika na ang kayang gawin ng paningin ni Gon ay imposibleng magawa ng isang pangkaraniwang tao. Nagtataglay din si Gon ng malakas na pang-amoy, kaya hindi siya nahirapang matunto ng kinaroroonan ni Leorio sa kagubatan. At si Gon ay meron ding matinding pakiramdam, kaya nalaman niya agad ang pagdating nila Tarza, habang si Killua ay walang kaide-ideya. Nabiyaan din ang ating bida ng mga natatanging assassin skills, katulad ng kakayahan niya sa pagsunod sa kanyang mga kalaban nang hindi siya napapansin. Sa sobrang galing niya dito, maging si Illumi ay hindi nakita si Gon sa kanyang pinagtataguan. Katulad din ng mga assassins, ang ating bida ay hindi basta-basta nasasaktan ng mga pinsala, lubhang naaapektuhan ng lason at hindi madaling napapagod. Parang isang Zoldyck si Gon, pero ang kayabahan lamang ay nakuha niya ang kanyang mga kakayahan dulot ng kanyang natural na talento.
Samantalang ang mga Zoldyck ay kinakailangan pang magsanay simula sanggol hanggang pagtanda upang maging magaling sa larangan ng pamamaslang. Sa madaling salita, kung nagkataon na ang natural na talentong tinataglay nila Gon ay dumaan sa mga profesional na pagsasanay katulad ng mga Zoldicks, siguradong mas magiging malakas at mas maabilidad ang mga miyembro ng Freaks family. Sa ngayon, hindi pa natin alam kung paano nagawa ng mga Freaks na magkaroon ng espesyal na talentong nagamit nila para bingwitin ng Master of the Swamp. Isang dambuhalang isda na hindi kayang hulihin ng 5 mangingisda, subalit nabingwit lamang nila Gon at Jing noong sila 11 taong gulang pa lamang. Hindi rin tayo tiyak kung paano nagkaroon ng mga Freaks ng talentong tapusin ng Hunter exam sa una nilang subok. Si Gon ang pinakabata sa kanyang batch na nakagawa nito, habang si Jing naman ay ang nag-iisang examinee na nakapasa sa kanyang taon. At hindi rin natin sigurado kung paano nagkaroon sila Gon at Jing ng talento sa pagiging malapit sa mga hayop. Isang espesyal na katangiang kadalasang mayroon ng mga magagaling na hunters. Ang tanging alam lamang natin ay may mga talento ang Freaks na wala ang pangkaraniwan. Nagmula man ito sa dugong nananalitay sa kanilang lahi o nanggaling man ito sa mga karanasan nila sa Whale Island. Ang parehong talento na ito ang magagamit ng mga Freaks upang matalo ang mga Zoldyck. Kung papaikliin ko ang aking paliwanag, sinasabi ko na mananalo ang mga Freaks kontra sa Zoldyck dahil sa lakas ng adult Gon na hindi kayang pantayan ng pamilya ni Killua, galing sa Nene Jing na hindi pa napapasa kamay nila Silva, mahabang karanasan ni Don na hindi pa nararating nila Zeno, malaking impluwensya nila bilang mga hunters na hindi pa naaabot ng mga assassins, at natural na talentong tinataglay ng mga Freaks na hindi pa natatapatan ng mga Zoldicks. Ang 5 rason na ito ang aking pinagbasihan, kaya ako nasabing matatalo ang angka ng mga Zoldyck kapag hinarap nila ang pamilyang Freaks.